Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-usapan pa rin natin ngayon ang tungkol doon sa dalawang player mga bay no, na nagpabayad sa Gilas Pilipinas para makapaglaro or kunin yung serbisyo nila sa Asian Games. And ayon dito kay Snowbado mga bay, nagpo siya ulit regarding dito. Ayon sa kanya, isa doon sa mga players is posibleng magkaroon ng silent ban sa PBA. Okay, one more mistake, this player might face a silent ban in the league. Okay, so sa tingin ko, yung tukoy dito ni Snowbadwa mga bay na posibleng maban sa liga ay si Mikey Williams. Okay, dahil itong si Mikey Williams mga bay, sobrang dami niya ng issue na nakaharap sa PBA or sa liga, especially sa mother team niya na TNT. Okay, medyo may pagkamatigasin kasi yung ulo nitong si Mikey Williams mga bay, no? Hindi siya sumusunod sa gusto ng kanyang mother team. And ayon nga sa bali-balita dati na gusto nga raw magpa-trade pala nitong si Mikey Williams sa SMC. Okay? Dahil nga alam niyang malaki yung bigayan sa SMC group na teams. Okay? Kaya pala ayaw niyang malaki yung hiningi niya sa TNT at gusto niyang kumawala dati. Pero tinapatan ng TNT yung offer para magstay siya doon. Kasi ito si Mikey Williams mga bay, marami siyang mga Phil-Am na players na naglalaro sa SMC na mga kaibigan niya, sina Jimmy Malonzo, sina Chris Ross. So, asiguradong nabalitaan niya na malaki talaga yung bigayan. And napabalita nga nung nag-champion yung SMC nakiparty or sumama sa party itong si Mikey Williams. Pero dahil nga sa nangyari na humingi siya ng malaking bayad nung tinawagan siya ni Al Francis Chua, na bad trip nga itong si Al Francis Chua at mukhang malabo ng makuha pa ng SMC itong si Mikey Williams or tanggapin pa dahil sa ginawa nito sa kay Al Francis Chua at sa Gilas Pilipinas. Ganyan din yung issue dati kay Greg Slaughter mga bay, kung matatandaan ninyo na humingi ng dahil din sa salary issue yung kay Greg, and nagsalita pa siya ng masama sa SMC at dahil doon pinakawalan siya ng Hinebra. So ganun din yung posible mangyari kay Mikey Williams. And itong pagkaban mga bay sa liga posible ding mangyari to doon sa isang player na humingi rin ng bayad na si Kai Soto. Okay, pero mukhang sa ngayon mukhang malabo pa namang wala pa sa plano ni Kai Soto ang maglaro, or wala talaga sa plano niya maglaro sa local league natin. So pero kung sakaling darating yung oras mga bay na isipin ni Kai na maglaro, baka huli na at hindi na siya tanggapin ng liga dahil nga dito sa mga issue ng bayaran. Okay, naiintindihan naman natin yung mga players mga bay na karapatan din talaga nilang humingi ng bayad dahil nga yung bayad na yun yun yung mga kumbaga insurance nila, kasi kung sakaling ma-injured sila dun sa ligang sasalihan nila, matatapos na yung mga career nila. And alam naman natin yung basketball lang yung pinagkakakitaan nila, and once na ma-injured sila, wala na silang perang makukuha pa. Wala nang teams na gustong kunin sila pag na-injured sila ng malala. Okay, especially itong si Kai Soto mga bay, no, na gusto pa namang pumasok sa NBA, and iniingatan niya talaga na hindi siya may injury hanggat hindi pa siya nakakapasok sa NBA. Okay, no, si Mikey Williams may edad na rin to, 30 years old. So posibleng dahil dito hindi na rin talaga magtagal pa yung career nitong si Mikey Williams. Mukhang malabo nang may kumuha pang team dito. Sa tingin ko malapit na rin itong pakawalan ng TNT. So abangan natin mga bay kung anong mangyayari sa dalawang players na to in the future. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.